Napatay ang isang lolang 72 taong gulang matapos masagasaan ng jeep sa Maynila. Pero ito po masaklap, yung pong nakasagasa na inakalang sa ospital dadalhin ng biktima, iniwan ang bangkay ni Lola at sinubukan pa raw itago para raw makatakas sa pananagutan. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 5 ng madaling araw nitong Sabado, nabundol na pampasaherong jeep na ito ang 72 taong gulang na si Lola Cunigunda Mejia sa Recto Avenue sa May Quiapo, Maynila. Ayon sa mga saksi, agad namang isinakay ng driver at ng kasamang babae ang biktima para raw dalhin sa ospital. Hindi malinaw noon kung buhay pa ang biktima nang kunin ng driver. Pero ilang oras ang nakalipas, natagpuan ng dugo ang bangkay ni Mejia nasa ilalim ng truck na nakapark sa ilalim ng Delpan Bridge. Tinakpan pa ng gulay ang bangkay at itinapat sa gulong ng truck. Ang papasaherong jeep naman, inabandona sa loob ng pierdos ng driver na nakilala sa pangalang Nosel Escobar. Ito daw yung yung gulong. Pinaano yung nanay ko dito. Oo, pinahileran niyang gano'n. Para siguro, para pag umandar ang pagbibintangan yung driver ng truck. Ayon sa operator ng jeep, mula nung Sabado, hindi na raw nagpakita ang driver na si Escobar na napag-alamang taga Moriones, Tondo, batay sa kanyang driver's license. Pumunta sa akin sa Recto, yung kinausap ko siya ng hapon at nung nakita ko na may lisensya niya sa pangalan, apelyido at saka yung lisensya niya kung expired man o hindi, okay naman. Patuloy ang paghahanap kay Escobar. Pero dahil kalaunay iniwan at tinangkapang itago ang bangkay ng biktima, maaring mas mabigat ang pananagutan ng driver ng jeep. Magiging murder ito or same homicide. Baka ma-set aside yung unang reckless imprudence siguro nito. Depende na ngayon sa husgado kung anong findings nila. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ng biktima at nanawagan sa driver na sumuko na at akuin ang nagawang kasalanan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinayuhan ng Career Executive Service Board ang mga opisyal ng Public Attorney's Office na kumuha na ng eligibility exam. Pero nagmamatigas si PAO Chief Persida Acosta. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Take the test. Yan ang payo ng Career Executive Service o CES Board sa matataas na opisyal ng Public Attorney's Office kahit pa sinabi na ng Civil Service Commission na di nila kailangan mag-exam para kumuha ng Career Executive Service Eligibility. Sabi ng CES Board, ito at hindi ang CSC ang nakakasakop sa matataas na opisyal ng PAO. Handa naman daw ang CES Board na magbigay ng special exam sa PAO. Kung magaling ka talaga at wala kang namang itinatagong kalokohan sa iyong paninilbihan, wala ka dapat ikatakot at agam-agam na hindi ka papasa doon sa proseso. Hindi lang naman daw PAO ang puntirya ng board dahil daang-daang opisyal sa mga constitutional office, ehekutibo at lehislatura ang nangangailangan pero walang CES eligibility. Sinulatan daw si Aliones ng PAO noong nakaraang taon para klaruhin ang issue. Bakit sila sumulat sa amin at nag-request sila noong December na kung pwedeng i-declassify sila at ilabas sila sa coverage? Hindi ba? Ang ibig sabihin nito, alam nila at they acknowledged na nasasaklawan sila ng CES. Pero ang PAO nagmamatigas. Political na rin yung pagkuha ng seso na yan eh. Isang political requirement yan ang nangyayari. Hindi po namin naiisip yan. Ang amin lamang po ay rule of law. Hindi naman yun ang issue. Kasi nandyan na sa batas ang aming security of tenure. Kaya ang mga taga-PAO, todong suportang ibinigay sa kanilang hepe kanina nang panumpay ni Acosta sa tungkulin ang mga bagong abogado ng ahensya. 100% po ang suporta namin sa ating pinakamamahal na chief at mga deputies and RPAs. Ang suspetsya ni Acosta kung bakit hindi pa rin matahimik ang issue. Baka maraming applicants sa pwesto. Ano ba ito? Parang bagyo. Pero ang tagal ng bagyo. Pero sa tingin ko, Pangulong Noy, ikaw lang makakasolve ng bagyo na to. Sana po tama na. Tina Panganiban Perez, Nakadutok, 24 oras. Chika Minute! Nakakamangha ang pagbabago ng hubog ng katawan ni Aljor Abrenica. Ano nga ba ang sikreto niya para ma-achieve ang machete body? Alamin sa exclusive chika ni Lars Santiago.
Bukod sa pag-gym, nag-workout din si Aljur Abrenica sa labas ng bahay, kasama ang trainer niyang si Billy James Renacio. Seryosong pinaghihirapan ni Aljur ang pagkapaganda ng katawan. Lalong nagpunyagi ang aktor na i-develop pa ang katawan niya nang ipagkatiwala sa kanya ng GMA ang title role bilang Machete na itinuturing niyang dream role. Ultimate Pinoy macho ang dating. Kaya ako on my side, ginagawa ko po ang lahat ng mga kaya ko para magampanan at mapanagutan yung role na binigay sa akin na si Machete. Bago sumabak sa kanyang outdoor workout, may ilang warm-up munang ginagawa si Aljur sa tulong ng trainer. Pagkaraan, tatakbo na sila sa isang kalyeng pataas. Paghinto, sabay bagsak para sa matinding push-up exercises. Dinidevelop din ang tibay ng legs ni Aljur sa mga exercise at syempre, ang hinahangaan sa kanyang abs, hindi niya pinapabayaan. Ang resulta, namumutok na muscle sa braso, sa dibdib at maging sa likod. Kung nag-gym tayo noon, ngayon dagdagan natin activity, lagyan natin ng cardio at the same time na lagyan natin ng konting workout. Yung pagpo-push-ups, yung pag-abs, tapos isa pang activity, sports lagyan natin. Hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo ang outdoor workout ni Aljur. Ito ay bukod pa sa regular na pagpunta niya sa gym. Maging sa pagkain, maingat si Aljur. Kumakain ako ng at least 6 to 8 times a day ako. Meals po. Maramihan talaga. At may fruit, kasama dyan yung fruits, veggies, lean meat. Lagi po ako ninilagang baka, steam fish at steam chicken breast. Kamote, hindi na rin po ako nagkakanin ngayon. Sabi ni Aljur, disiplina ang sikreto kung paano niya nakamit ang kanyang Machete body. Mahabang proseso raw ito at hindi madali. Mahirap po. Wala naman pong nakukuha sa madali ang bagay or sabi nga, ika nga overnight lang. Talaga lahat ng bagay pinaghihirapan, pinaghahandaan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Iniimbestigahan na sa iba pang kaso ng pagpatay ang tinaguriang on-cam killer. Yun po yung lalaking bumaril sa isang kagawad sa Caloocan na nakuna ng litrato ng biktima bago ito barilin. Ayon sa pulisya, ang suspect ay posible umanong hired killer. Nakatutok si Rafi Tima. Pagkakataon mo para sabihin. Ano ibig mo sabihin dapat lang sa kanya? Wala sila kwentang tao. Yan ang walang pagsisising pag-amin ng tiniguriang on-cam killer na si Arnel Bonaflor sa pagpatay sa barangay kagawad na si Renaldo Dagsa nang mahuli siya ng mga otoridad sa kanyang pinagtataguan sa probinsya ng Isabela noong isang linggo. Galit ay kinitwiran niyang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Pero sa pagsisiyasat ng Caloocan Police, lumalabas umanong isang hired killer si Bonaflor. Base kasi sa mga text message na nakita sa cellphone ni Bonaflor, tila may iba pa raw siyang pinatay sa Tondo, Maynila, kasama ang kasabwat na si Michael Rolyon. Si Rolyon ang kasama ni Bonaflor sa pagpatay kay Kagawad Dagsa na nakunan din sa litrato. Sa na-recover na text message, binayaran daw sila ng tig 10,000 piso. Sa verification ng Caloocan Police sa Manila Police District, isang kaso nga nagpagpatay ang naitala sa Mulabi Street, Tondo sa mismong gabi kung kailan binaril at pinatay si Kagawad Dagsa. Isang Elpidio de Juan umano ang pinagbabaril ng riding in tandem ng mga suspect kung saan dalawang iba pa ang sugatan. At nang kausapin ng Caloocan Police ang mga saksi sa pamamaril sa Tondo, tugma raw ang paglalarawan nila sa mga dabit ni Bonaflor at Rolyon nang makunan sila ng litrato ni Dagsa. Yung nasa likod na may hawak ng isang baril din, naka-jersey. Yun yung basketball jersey, okay? Yung isa sabi niya black jacket saka naka-cap. Sa police lineup kinalaunan, positibo mo nung itinuro ng mga saksi, sina Bonaflor at Rolyon. Lumalabas sa investigasyon na matapos patayin ng dalawang suspect si De Juan sa Tondo bandang alas 8 ng gabi. Natsyempohan nila si Kagawad Dagsa pag-uwi nila sa Caloocan. Before 12 o'clock, umuwi na sila sa Paho. Nadaanan nila ngayon si Dagsa na pinipicturean niya yung pamilya niya. Meron lang sila yung opportunity lang na kasi nung dumaan nakita nila kasi may bad blood na yan eh. Dahil din sa text message natunto ng mga pulis ang mamang ito na nakarinig umano mismo sa planong pagpatay sa Tondo. Isang lalaki umano nag-utos kina Bonaflor at Rolyon para patayin si De Juan. May papatayin daw po sila. Lutusin po yung dalawa.
Ngayon po, wala na po akong alam doon. Yun lang po ang narinig ko. Ayon sa Caloocan Police, pinaghahanap na ng Manila Police ang kausap ni Buenaflor at Trulyon kaugnay sa pagpatay sa Tondo. Bukod dito, may dalawa pa raw kaso ng pagpatay ang inimbestigan ng Caloocan Police na posibleng kagagawan din ng mga tinaguriang on-cam killers. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Buenaflor at Trulyon pero ayon sa Caloocan Police kung saan sila nakapiit, ayaw na rin nilang magsalita alinsunod sa payo ng kanilang abogado. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Mahigit 6 na pong aso inampo na isang retiradong nurse sa La Union. Mga babaeng driver, gustong ipalit ang MMDA sa mga pasaway na lalaking bus driver. Sa pagsisimula ng New Year's resolution ni Pangulong Aquino, mga PSG na pasabak din sa pagbibisikleta. At sanggol na hindi matukoy ang kasarian, tutulungan ng GMA Kapuso Foundation. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.